pag-aabot po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ipinahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ang pagwawakas ng templo ng Jerusalem. Nagpapahiwatig din ito ng isang katapusan at isang pagsisimula. Ang pagbabago ng kasalukuyang panahon na magaganap sa malulhating pagbabalik ng Diyos. Bilang panimula ng ating litas, magkitayo po ang lahat. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa ika-30 linggo na tayo ng karaniwang panahon. Sa darating na linggo ay ang katapusan na ng mga magdiriwang liturgical year at kamistahan na ng Christ the King. At ngayon, tayo ay makikinig sa mga pangaral tungkol sa wakas ng panahon. The end of the world. End nga ba? Wakas nga ba? Na lahat ay mayroong distraction? O ito kaya ay ang pagbibigay ng kaganapan, the fulfillment ng ating talagang buhay? Ngayon, lumunod tayo sa pinigay ko ng Panginoon na mayroong pag-alaala din sa mga manghihirap. World Day of the Poor. Ngayon, tayo ngayon ay mayroong pagmamalasakit na sana may puwang ito sa ating puso. Humingi tayo ng patawad sa mga naging pagbubulang natin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilik ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Magsiupo po lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nagtatapos ang lumang tipan ng mga propesiya ni Malakias tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang araw na iyon ay panahon ng paghuhukom. Mapapahamak ang mga makasalanan at maliligtas naman ang mga tapat sa Diyos. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipunin ko ang mga paralo at masasama. Sa araw na yaon, magtutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagawin ng aking kapangyarihan na lulukog sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa anong tugunan, poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Kasalo ng mga liray paninigya o tugtog, ang Panginoon ay pulihin ng tugtoging maarindo. Tugtogin din ang trompeta, nakasali ang tambuli, magpunitalo sa harap ng Panginoon siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakang patiyaong kalalimay, umawit din nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umaawi, pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginoon siya'y huhukom, tanan sa kanyang lalaki, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuloy. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na maghanap buhay sa kabila ng pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay hinihikayat maging abala sa mabubuting gawain habang hinihintay ang araw ng pagsapit ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumatanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nakasawa pa ninyo kami, ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Pinanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi maghimasok sa buhay na may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin ipinagtatagbili sa mga tao ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palabuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyo iyan ay ibubuho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo ng hindi mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw, magkakilakilabot na bagay at mga kagilakilalas na tanda buhay sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapit kayo at uusipin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Ipanalan ninyo ang iyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananaipang hindi kaya tutunan o pagulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakalilo kayo ng iyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupunan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng iyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, noong nakaraang linggo ay tinignan natin ano ba ang dapat pananaw sa kamatayan ng buhay natin. Na ang buhay natin ay hindi lamang nagwawakas sa kamatayan. Dapat ang intindihin natin, ang buhay natin ay mayroong pagsisimula ng isang bagong buhay kapag tayo ay namamatay. Sabi nga ni St. Therese, hindi tayo namamatay, pumapasok tayo sa buhay na walang hanggan. So, kung pananaw mo ay may buhay na walang hanggan, kahit kamatayan, hindi ka matatakot. Kasi nagpapatuloy pa rin ang buhay. Ngayon naman ay tungkol naman sa wakas ng panahon. Yung end of the world, yung tawagin natin. Katulad ng kamatayan, kung minsan nakakatakot isipin ang end of the world. Katulad na lamang ng sinabi ni Jesus sa mga tao sa Jerusalem, nandun sila sa templo. Sabi gano'n, ang ganda ng templo ito. Ginawa yan ng 46 years na itinayo. Ang ganda-ganda, yung mga bato na ginamit, espesyal na mga bato. At mayroon pang mga ginto na alay ng mga tao, inilagay nila yung mga ginto. Kaya, pag makita mo doon, halos lahat ay ginto. Mga poste ay may ginto.
Ang mga altar nila, puros ginto. Pati yung dome nila ay may ginto. Sabi ganon, napakaganda kasi nandoon ang presensya ng Diyos. Para sa kanila, kung ito ay mawala, kung ito ay bumuho, parang nawawalan sila ng pag-asa sa buhay. Parang yun na ang katapusan ng mundo para sa kanila. Hindi naman sinabi ni Jesus sa kanila, mawawala din ang lahat ng mga iyon. Lahat ng bato, nakapalong sa bawat bato, mawawasak lahat ng mga yan. Pati lahat ng ginto ninyo, mawawala din lahat ng mga yan. Mawawasak hanggang sa magulong lahat yan. Walang matira kahit isa. Alam niyo, sabi ng mga tao, kailan po yan? Mangyayari yan, anong palatandaan para malaman namin na ito na ang wakas ng panahon? Sabi ni Jesus, ano ba ang pananaw ninyo sa end of the world? Ang end of the world ba ay destruction ng pananaw niyo? O ang end of the world ay ang pagdating ng bagong kaayusan, ng bagong mundo, bagong langit? Kasi kung ang pananaw natin ay bagong mundo, bagong langit, di ba maganda? Di ba masaya kayo? Kasi magkakaroon na tayo ng bagong mundo na wala ng awayan. Ang bagong mundo ay wala ng silusan. Ang bagong mundo ay walang mas mayaman at mas mahirap. Magkakapantay-pantay tayong lahat. Kasi pantay-pantay tayo sa piling ng Panginoon na siya pinagmumula ng lahat ng mga mahalagang bagay sa mundo. Pero kung ang pananaw natin sa end of the world ay ang pagdating ng bagong kaayusan, bagong mundo natin, bagong kalangitan, isang kasiyahan sa kanya. Kaya lang, kung minsan kasi, sabi ko, nag-focus tayo sa mga distraction, yung pagkasira ng lahat. Maraming magsasabi nga, yan, palatandaan na yan ang end of the world. Magsisi kayo. Palatandaan na ang end of the world. Di ba ga, noong pumutok ang pinatubo, anong sabi natin? Lumilindol, dumidilim, lahat at umaapoy o nahuhulog sa langit ang mga apo at mga buhangin. Nakakatakot. Sabi ng iba, end of the world na lahat. Ang lahat, kasi hindi naman. Kasi ang end of the world, hindi naman ganoon. Pero, ganoon din, kapag may lindol, nasira ang lahat, napakalakas na lindol, maraming mga nasira. May tsunami, lahat halos kadaan ng tsunami nasira din. Nagkaroon ng Yolanda, ang bagyong Yolanda, ang dami, libo-libo ang namatay. Natamay lahat, pati mga bahay nila. Awan ko, hindi naman end of the world. Diba? Kaya ako naniniwala sa happy ending. Palagi ako nag-i-istorya, at ang istorya mayroong drama, pero pagkatapos ng drama mayroong resolution ng mga conflicts at nagkakaroon ng happy ending. Pag mayroong drama, mayroong yung bang pagyayanig, naku, hindi pa yun ang ending. Hindi pa yung end of the world. Pero kapag mayroon ng resolution ng lahat, matahimik na, mapayapa, masaya tayo, happy tayo, yun na po ang ending. Magsisimula na ang bagong mundo, ang bagong langit, ang bagong kaharian ng Diyos. Kaya nga, alam natin na darating ang mga pagsubok pa sa buhay. Marami pa mga pagsubok na darating tulad ng paglindol. Naasahan natin maraming lindol, di ba? Hindi pa rin dumarating yung the big one dito sa ating sa Luzon. Hinihintay pa yun. Dumating na ang big one siguro sa Cotabato. Pero sa atin, hindi pa. Pero, nangangahulugan ba na tayo ay
magpapabaya na. Ito, sabi kayo maging kalmado lang kayo. Di ba kapag ka may sunog, nagpapanik yung iba. Marami namamatay hindi dahil sa sunog, kundi sa panik nila. Kung hindi man inaatake sa puso, ay natatapak-tapakan sila kasi nagpanik ang mga tao, nagkaroon ng stampede. Sabi kayo, relax lang. Mayroong mangyayari na yan, pero dahil-dahil lang. Parang ko sabihin ko sa mga tao, pag may pinagdadaanan ka, padaanan mo na. Ibig sabihin, kahit mayroong malakas na bagyo na dadaan sa atin, padaanan lang natin. Pagkatapos doon, tapos na. At yan ang sinasabi sa atin, maraming mga pangyayari sa buhay na magaganap sa atin. Huwag natin sabihin, yan na ang end of the world. Kahit na po may mga bagay na bumabagsak mula sa langit, hindi ba yan ang end of the world? Ang end of the world ay kung maibigay na ni Jesus ang tamang kaayusan, yung transformation ng ating mundo. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin habang hinihintay natin ang wakas ng panahon kung saan darating si Kristo bilang hari na? Dapat tayo ay makinig sa kanyang mga tagubilin sa atin. At ano ang gagawin natin? Ang isang tagubilin na napakahalaga sa atin ay pumunta tayo, meron tayong pagkalina sa isa't isa. Lalo-lalo na sa mga mahihirap. Sapagkat sabi ni Jesus, ano man ang gawin ninyo sa pinakamaliit kong kapatid ninyo ito, ginagawa ninyo sa akin. At tayo ay tumulong sa mga mas mahihirap kaysa sa atin. Kadalasan lang kasi sasabihin natin, mahirap lang kami, kaya dapat kami nga ang humihingi ng tulong. Okay, may mga bagay na kailangan kami natin ng tulong ng isa't isa. Pero kung minsan kung titignan mo yung mga ibang mga kapatid natin, mas marami pa rin ang naghihirap kaysa sa atin. Tumingin na kayo sa paligid ninyo. Mayroon pa rin mga mas mahihirap ng mga tao kaysa sa inyo. Aminin ninyo, huwag mo sabihin, mahirap kayo, mas mahirap pa ako doon. No? Pero kung minsan sabihin natin, marami din pala mas mahihirap ng mga tao kaysa sa atin. Ano ang dapat natin gawin? Tumulong din tayo sa kanila. Sabi ni Pope Francis, ang mga mahihirap ng mga tao, ang mga minumahal ng simbahan. Pag-aari ang simbahan. Kaya nga, sabi niya, dapat pumunta tayo sa lugar ng mga mahihirap para hindi lamang tulungan lang sila, kundi upang makilala pa rin natin at mapaglingkuran si Jesus na magbibigay sa atin ng kaligtasan sa wakas ng panahon. Nang dumating dito si Pope Francis noong 2013 ba yun? 2015, dumating dito si Pope Francis, di ba? 3 araw siya nung huling misa niya sa Luneta, sabi ni Cardinal Tagle, Pope, sabi niya, 3 araw kayo dito sa Pilipinas. Bukas ay aalis na kayo. Sigurado ako, sabi niya doon, maraming mga Pilipino ang sasama sa inyo. Sabi ko ng gato, gano'n siya, sasama sa Roma. Sabi ni Cardinal Tagle, hindi sa Roma sasama ang mga Pilipino. Sasama sila sa iyo pagpunta sa mga peripheries ng society natin, sa mga gilid-gilid ng ating lipunan, kung saan nandudoon ang mga mahihirap na mga tao. Sasama po sila sa inyo. At yun ang isang napakahalagang bagay. Pumunta tayo. Simple lang naman, hindi mo kailangan pag pumunta kayo doon, isang truck ang dala ninyo tulong sa kanila. Simple lang.
pumili lang kayo ng isang tao, isang pamilya na pwede niyong tulungan. Aanin niyo yung isang halimbawa, oven toaster, na nandoon sa bodega na ninyo, ilang taon na ninyong iniimbak doon, hindi na ginagamit, pero pwede pa. Kung titignan nyo, pwede pa. Pero may bago na kayong oven toaster. Hindi nyo ba pwede sabihin, dahil ko na lang ito doon sa pamilya na yun, wala silang oven toaster siguro. Pwede pa man ito, pero hindi mo na nagagamit. Pero pwede bang ibigay ko na ito? Hihintayin mo pa ba? Hindi na magamit sa kamo ibigay? Ayun, isip tayo. O kaya naman, marami ka ng mga damit. Naku, kuminsan naman, nagsimula ka, kunti lang yung damit mo. Ngayon, di ba, pagdating ng mga ibang buwan, taon, unti-unti, dumadami na yung naka-stack doon sa cabinet mo, di ba? Ganun tayo. Kasi kuminsan nakakabili tayo, punta tayo sa ukay-ukay, order tayo ng mga ganito, kaya merong sale, pumunta, bibili tayo, may okasyon tayo, bibili tayo maganda-ganda. Maya-maya, yung ganito na, yung madami na. Hindi ba pwede na yung magpapasko? Kasi mo yung mga iba na hindi mo na masyado, yung medyo masipik na sa iyo, o kaya medyo lumuwag ka. Di ba pwede? Ay, ibigay ko na lang ito sa ating tao. Di ba? O kaya naman, meron kayong mga kasama sa bahay. Matagal na nyo kasama sa bahay. Di ba pwedeng bigyan nyo naman ng mansanas o ubas na nandun sa refrigerator kasi nagsawa na kayo. Halos hindi nyo nakakain yun. Kasi naman makulang pa doon sa refrigerator ninyo. So sabi ko, ito kunin mo na ito. Kaya yung mga dilata ninyo, hintayin mo mag-expire ng 6 na buwan bago niyo ipamigay. Tingnan nyo, ay mag-expire na. Di ba marami pa ito? Di ba pwede ipamigay nyo na lang pa kayo? Hindi naman kailangan isang truck para punta kayo, magbigay kayo sa mga mahihirap ng mga tao. Pumili kayo. Siguro yung mga kasambahay nyo. Siguro yung mga kapitbahay nyo. Siguro yung nadadaanan ninyo pag umuwi kayo. Siguro yung mga ibang mga tao na naghahakot ng basura ninyo. At iba pa. Sila ang mga mahihirap ng mga tao. Na sana kahit pa paano meron silang buwang sa puso natin. Na kung bibigyan natin ng atensyon at tulong, lalo ngayon, World Day of the Poor, makikita natin pag ginagawa natin ito, tayo ang nasisiyahan. Sapagkat tayo nakikita natin sa kanila ang mukha ng Diyos. Ano man ang gawin ninyo sa kanila, ginagawa ninyo ito sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, end of the world, malapit na raw. Pero hindi dahil malapit na ang pagbuho ng mundo. Hindi dahil sa marami ng mga sakuna na mangyayari sa atin, kundi yung kaganapan ng buhay, yung fulfillment na mayroon tayo. At sana, kunti-kunti, iwanan natin magkaroon tayo ng isang bagong pananaw din sa buhay na umasa tayo na ang bagong mundo na ito darating ay para sa ating lahat, bagong kaayusan, bagong pagtanggap sa isa't isa na ito mga mahal, at bagong pagkilala na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na ligtasan. Sa darating na linggo, sasalubungin natin si Kristo bilang hari. Hindi hari-harian, kundi tunay na hari sa ating puso, sa ating kaisipan, at sa ating buong pagkatao. Naway maging tunay na hari si Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. Tumayo na po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya.
sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga limao, nang maikatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at hubog sa nakabuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. itaas namin ang ating mga kahilingan sa Diyos na siyang pinagmumulan at kahahantungan ng lahat ng bagay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Makatubol nawa ng matiwasay ang simbahan sa tawag ng pagbabaling loob at pagbabago, manalangin tayo. Maging mapagbigay at makatarungan nawa ang mga lingkod ng ating bayan, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Makalaya nawa ang mundo sa kasamaan at makibahagi ang lahat ng tao sa maluwalhating pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo. Magkaroon nawa ng kagustuhan ang kabataan na tahakin ang landas ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod bilang mga pare, madre, religyoso at misyonero, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Huwag nawa nating ipagkait ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa nating lubos na nangangailangan, manalangin tayo. Matagpuan nawa ng ating mga yumaong mahal sa buhay ang walang hanggang kaningingan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama rin natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Family Ponterera, Ryan, Marley, Rayalyn, Rain, Magay Family, Kanta Family, Esteban Family, Casina Family, Antipolo Family, at para sa board exam ni na Rachel Macalino, Mac Abata, 1E 2014, 4E 2018, at para sa licensure board exam for nursing ni Michael Alhambra, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. At para sa biyaya ng buhay ni Jennifer Palomo, manalangin tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. At sa ikapapayapa ng kaluluwa ni na Dato Umandang, Jerome Agudo, Angelo Hopre, Gilbert Alba, Brian Pamintuan, Leonila Canda, Jesus Canda, Renato Hinda, Wilfredo Barrera, Ronaldie Angela de la Cruz, Leon Gilda Manlapas, Joel Palomo, Tito Bituson, Chinita Exala, Jeffrey Palusok, Dominador Bailon, Melodina Palomo, manalangin po tayo. Panginoon, manatili nawa kami sa iyong pagkalinga. Panginoong Diyos, tugunan mo nawa ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ng may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak na si Hesus Kristo. Amen. Amen.
Itayo'y po mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon, itong maghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng Panginoon. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintaming pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuhod po ang Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis kay mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nanglay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Kayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ka ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nagputos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat para sa inyong paalam. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang komunidad ng Garden of Prayer ay malugod kayong inaanyayahan sa pagdiriwang na ika-19 na kapistahan ng mahal na Birheng Medalla Milagrosa na may temang Maria, Huwara ng Kabataan sa pagtugon ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Inaanyayahan po kami sa ating magbilang mas na magsisimula na po bukas, November 18 hanggang November 26. 4:30 ng hapon po ang nobina at 5 o'clock ng hapon po ang misa. At sa November 27, araw po ng kapistahan, ang misa mayor po natin ay alas 8 ng umaga sa pamumuno ni Bishop Bartolome Santos Jr. Mayroon din po tayong misa ng 5 o'clock ng hapon na susundan ng karapon o prosesyon sa ganap na alas 6 ng gabi. At ang ika-12 Indayog Festival ay gaganap din po natin sa December 8. Kasabay po ng ating paghahanda, nais po namin humingi ng tulong sa inyo para po sa pangangailangan natin sa darating na kapistahan. Sa mga nagnanais pong mag-sponsor, maaari po tayo makipag-ugnayan sa mga volunteers ng Garden of Prayer. Muli, maraming salamat po at magandang gabi. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang banal na misa, tumayo tayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.